Patay na ako sa paningin nila, pero mas buhay ang galit sa puso ko. Habang inililibing nila ang aking alaala, ang asawa kong si Wyatt at ang pinsan kong si Vivina ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking puntod. Ninakaw nila ang aking dangal, ang aking yaman, at ang katinoan ng aking ama. Ngunit hindi nila alam, ang bangkay na iniwan nila sa dagat ay nagbabalik na at sisiguraduhin kong bawat luha ko ay babayaran nila ng dugo. Sino nga ba ang tunay na demonyo sa bahay na ito? Salamat sa Diyos at wala na siya. Sa wakas, Wyatt, hindi mo na kailangang magpanggap na mahal mo ang isang babaeng mas luntian pa ang uniforme kaysa sa sariling balat. Masyadong matigas si Winslet. Hindi siya nababagay sa marangyang buhay ng mga magbanwa. Ang boses ni Doña Walda ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa malamig na hangin ng sementeryo. Nakatayo si Winslet sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Basang-basa ng ulan na walang tigil sa pagbuhos. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa hapdi ng kanyang mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Hawak niya ang kanyang dibdib, pilit na pinatitigil ang marahas na pagpintig ng kanyang puso na tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang tadyang. Ilang metro lang ang layo. Nakita niya ang kanyang asawa, si Wyatt, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang lalaking naging inspirasyon niya habang nakikipaglaban siya sa malalaking alon sa gitna ng dagat. Ngunit ngayon, walang bakas ng pighati sa mukha nito. Sa halip, marahang hinahaplos ni Wyatt ang likod ni Vivina, ang pinsan ni Winslet na itinuring niyang higit pa sa tunay na kapatid. "Mom is right, Wyatt." Malambing na wika ni Vivina. Ang boses niya ay punong-puno ng pagkukunwari habang sumasandal sa balikat ng lalaki. "Ngayong wala na ang legal na asawa mo, maaari na nating aminin ang tungkol sa baby. Hindi pwedeng lumaki ang anak natin na tinatago lang sa dilim. Isipin mo na lang ang legacy ng pamilya niyo na ipapamana natin sa kanya." Nanigas ang buong katawan ni Winslet. Ang lamig ng ulan ay naging apoy na nagliyab sa kanyang mga ugat. Ang anak? May anak sila. Habang siya ay nakikipagsapalaran sa kamatayan sa gitna ng operasyon laban sa mga smuggler, habang iniisip niya kung paano makakabalik ng buhay para sa kanila, abala pala ang dalawang ito sa pagbuo ng sarili nilang mundo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Nabitawan ni Winslet ang suot niyang kwintas, isang maliit na medalyon ng Coast Guard. Bumagsak ito sa malambot na putik na wala ng kintab, tila ang kanyang dangal na niyurakan sa isang iglap. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas mula sa anino at sampalin ang katotohanan sa kanilang mga mukha. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat paglunok ay nagdudulot ng matinding sakit. Muling nagsalita si Wyatt. Ang tono niya ay malamig at puno ng kasabikan. "Don't worry, Vivina. Bukas na bukas, pipirmahan na ng matandang Wilfredo ang mga dokumento." Sabi ng doktor, dahil sa sobrang shock sa pagkamatay ni Winslet, tuluyan nang nawala sa katinoan ang biyenan ko. Madali na siyang pasunurin sa gusto natin. At kapag nakuha na natin ang control sa textile company, wala nang makakapigil sa atin. Isang hikbi ang pilit na pinigilan ni Winslet sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang nanginginig na kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang ama. Ang matapang na si Don Wilfredo na laging nagmamalaki sa kanyang mga medalya, ngayon ay ginagawang bilanggo sa sariling tahanan at pilit na pinagmumukhang baliw ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Ang dilim ng gabi ay lalong bumigat. Ang bawat buntong hininga ni Winslet ay naglalabas ng usok sa lamig. Isang patunay na siya ay buhay pa. Kahit na ang pakiramdam niya ay matagal na siyang pinatay ng mga salitang narinig niya. Tumingala siya sa langit. Hinayaang humalo ang kanyang mga luha sa ulan na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang dating maaliwalas at magandang mukha ay may bakas na ngayon ng peklat mula sa pagsabog, ngunit mas malalim ang sugat na hindi nakikita ng mata. "Winslet,
Kailangan na nating umalis. Isang mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Si Winston, ang kanyang dating commander, ang tanging tao na hindi sumuko sa paghahanap sa kanya nang itigil na ng lahat ang operasyon. Ang boses ni Winston ay puno ng pag-aalala, tila isang kumot na bumabalot sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Hindi ko sila mapapatawad, Winston. Bulong ni Winslet, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon na kasing talim ng patalim. Akala nila ay nailibing na nila ako. Akala nila ay tapos na ang kwento ko. Tumingin siya sa huling pagkakataon, sa puntod na may nakaukit na sarili niyang pangalan. Isang malupit na biro ng tadhana. Sa paningin ng mundo, ang bangkay niya ay nawawala sa kailaliman ng dagat. Ngunit sa puso niya, ang babaeng madasalin at mapagmahal na si Winslet ang tunay na namatay sa gabing iyon. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon, tugon ni Winston, habang dahan-dahang inaakay si Winslet palayo sa liwanag ng mga kandila sa sementeryo. Darating ang oras na bawat tawa nila ay papalitan natin ng pagsisisi. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Winslet ang bigat ng bawat hakbang sa putikan. Ang kanyang dating tahanan ay hindi na isang kanlungan, kundi isang pugad ng mga ahas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong layunin ang nabubuo. Hindi siya babalik bilang isang biktima. Babalik siya bilang isang bagyo na hindi nila inaasahan. Napatigil siya sandali at muling narinig ang malakas na tawa ni Wivina mula sa malayo. Ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, tila isang pangungutya sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang iyon. Bakit ang mga taong pinakaminahal natin, ang siya ring may kakayahang maghatid sa atin sa pinakamadilim na bahagi ng impyerno? Sa loob ng maliit na silid na yon, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa bubong. Tila isang malungkot na awit na nagpapaalala sa lahat ng nawala. Nakatayo si Winslet sa harap ng isang lumang salamin, tinititigan ang kanyang sariling refleksyon na tila isang estranghero. Ang suot niyang uniforme ng Coast Guard, na dati ay simbolo ng kanyang dangal at katapangan, ay basa na ngayon ng putik at luha. Ang mga medalya sa kanyang dibdib ay nawalan na ng ningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Dahan-dahang hinawakan ni Winslet ang kanyang mahabang buhok. Ito ang paboritong bahagi ni Wyatt sa kanya. Madalas itong haplusin ng lalaki noon habang nangangako ng katapatan. Mga pangakong ngayon ay kasing lamig na ng bangkay sa kailaliman ng dagat. Kumuha siya ng isang matalim na gunting. Ang pagkiskis ng metal sa bawat hibla ng kanyang buhok ay nagdulot ng tunog na tila isang hatol ng kamatayan para sa nakaraan. Isa-isang nahulog ang mga itim na hibla sa sahig, kasabay ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Sa bawat pagputol, nararamdaman niya ang unti-unting paglalaho ng babaeng nagngangalang Winslet. Ang asawang mapagmahal, ang sundalong tapat, ang biktima ng pagtataksil. Hindi ka dapat umiiyak para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo, Winslet. Pumasok si Winston sa silid na may dalang mainit na tsaa at isang malinis na tuwalya. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, pinagmamasdan ng matapang na babaeng ngayon ay tila isang sugatang ibon na sinusubukang buuin muli ang kanyang mga pakpak. Lumapit siya at marahang kinuha ang gunting mula sa nanginginig na kamay ni Winslet. Sa gitna ng katahimikan, si Winston ang nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang buhok, maingat at puno ng paggalang. Tila bawat kilos niya ay isang panalangin para sa paghilom ng puso ng babae. Kailangan kong bumalik sa bahay na yon, Winston. Bulong ni Winslet habang pinagmamasdan ng kanyang bagong anyo sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, at ang kanyang mukha ay nilagyan niya ng mga linyang magpapakita ng hirap at pagtanda. Gagamitin ko ang lahat ng itinuro niyo sa akin sa military. Ang pagmamanman, ang pagtitiis, ang paghihintay. Hindi nila ako makikilala. Kinuha ni Winslet ang isang special na makeup kit.
Maingat niyang nilagyan ng isang artipisyal na peklat ang kanyang pisngi, isang marka na tila bunga ng isang malubhang aksidente. Ang kanyang boses, na dati ay malakas at puno ng awtoridad, ay pinalitan niya ng isang mahina at medyo paos na tono. Isinuot niya ang puting uniforme ng isang unit na tagapag-alaga o nurse. Sa harap ng salamin, wala na si Kapitana Winslet Magbanua. Ang nakatayo na roon ay si Wanda, isang tahimik na babaeng puno ng misteryo. Isang unit na ang tanging hangad ay magtrabaho para sa kanyang pamilya. Naupo si Winston sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdaming matagal na niyang itinatago. Winslet o Wanda, alam mong delikado ang gagawin mo. Kung malaman nila ang totoo, hindi sila magdadalawang isip na tapusin ang sinimulan nila sa dagat. Handa ka na bang makita ang asawa mo na kasama ang iba bawat araw? Handa ka na bang marinig ang mga pang-iinsulto ni Doña Walda nang hindi lumalaban? Huminga ng malalim si Winslet. Ramdam ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay sapat na para maging baluti ko. Ang bawat pangungutya nila ay magsisilbing paalala kung bakit ako naroon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ililigtas si Papa mula sa kanilang mga kamay. Inabot ni Winston ang isang folder na naglalaman ng kanyang huwad na pagkakakilanlan at ang mga dokumento para sa pag-a-apply bilang yugto ng pag-aalaga kay Don Wilfredo. Nakaayos na ang lahat. Bukas, magsisimula ang unang hakbang ng iyong pagbabalik. Tandaan mo, Wanda, nandito lang ako sa dilim. Isang tawag mo lang, darating ako. Tumayo si Winslet. Ang kanyang tindig ay tuwid pa rin, ngunit may halong pagpapakumbaba ng isang alipin. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay humahawak ng baril, ngayon ay maglilinis ng mga kalat at mag-aalaga sa mga may sakit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay puno ng tinik. Ngunit ang pag-asang makitang muli ang kanyang ama at mapanagot ang mga nagtaksil sa kanya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, sa loob ng marangyang opisina ng pamilya Magbanua, hawak ni Wyatt ang resume ni Wanda. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang tinititigan ang larawan ng babaeng may peklat sa mukha. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang batok, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Wanda, bakit tila ang bigat ng aura ng babaeng ito? Tanong ni Wyatt sa kanyang sarili habang hinihimas ang kanyang sentido. Ngunit bago pa niya malalimang maisip ang dahilan, pumasok si Vivina sa silid, nakasuot ng isang mamahaling seda na damit at may dalang mga dokumento para sa kanilang kasal. Hayaan mo na ang unit na yan, Wyatt, sabi ni Vivina, sabay upo sa kandungan ng lalaki. Kailangan natin ng taga-alaga para sa papa mo para hindi na tayo maabala sa pagbabantay sa kanya. Kunin mo na siya para matapos na ang usapin. Inilapag ni Wyatt ang papel, hindi alam na ang kanyang pinirmahang pagsang-ayon ay ang mismong susi na magbubukas ng pinto para sa kanyang sariling pagkawasak. Sa labas ng tarangkahan ng mansyon, nakatayo si Wanda, bitbit ang kanyang maliit na bag at ang isang lihim na sapat na para gumuho ang buong mundo ng mga Magbanua. Ano kaya ang gagawin ni Wyatt kung malaman niya na ang unit na kanyang pinapasok ay ang mismong asawang kaniyang ipinagpalit at iniwan sa bingit ng kamatayan? Ang bawat hakbang ni Wanda sa mahabang pasilyo ng mansyon ng mga Magbanua ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may dalang alaala. Ang mga tawanan sa hapagkainan, ang mga pangarap na binuo nila ni Wyatt, at ang pagmamahal na akala niya ay totoo, ngunit isa palang masalimuot na patibong. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Walda ay humahalo sa amoy ng mga sariwang bulaklak, ngunit para kay Wanda, ang binitbit niyang hangin ay amoy ng pagkabulok at kataksilan. Nandito na po ang bagong nurse, Doña Walda. Ang boses ng katulong ay nagpalingon sa matandang babae na nakaupo sa isang magarbo at gintong silya. Tumingin si Doña Walda kay Wanda mula ulo hanggang paa.
Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin na tila tinitimbang ang bawat himaymay ng pagkatao ng kaharap. Yumuko si Wanda, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang puting uniforme. "Mano po, ma'am?" Mahinang wika ni Wanda. Inabot niya ang kamay ng matanda at idiniit ang kanyang noo rito. Ang bawat segundong nakadikit ang kanyang balat sa kamay ng babaeng nagnanais ng kanyang kamatayan ay tila isang lason na dumadaloy sa kanyang katawan. Kailangan niyang lunukin ang kanyang dangal. Kailangan niyang maging isang alipin sa sarili niyang kaharian para sa kaligtasan ng kanyang ama. "Siguraduhin mong alam mo ang ginagawa mo, Wanda," banta ni Doña Walda. Ang boses niya ay kasing talim ng isang labaha. "Hindi kami nagbabayad ng malaki para sa isang tatanga-tangang nurse. At yung peklat mo sa mukha, nakakadiri. Huwag na huwag kang haharap sa mga bisita namin. Naiintindihan mo ba?" "Opo, ma'am. Masusunod po," sagot ni Wanda. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng dambuhalang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Eksakto namang bumaba sa hagdan si Vivina. Suot ang isang pulang bestida na sutla. Ang bestidang iniregalo ni Wyatt kay Winslet noong huling anibersaryo nila. Ang makitang suot ito ng babaeng umagaw sa kanyang asawa ay tila isang sampal na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Naglalakad si Vivina ng may kayabangan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat tibok ng martilyo na nagpapatibay sa determinasyon ni Winslet na maghiganti. "Oh, is this the new nurse? Medyo creepy ang face niya, don't you think, Wyatt?" Wika ni Vivina habang kumakapit sa braso ni Wyatt na noon ay kakalabas lang din mula sa silid. Hindi sumagot si Wyatt. Tila malayo ang tingin at nawawala sa sarili. Tumingin siya kay Wanda at sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Wanda ang paghinto ng mundo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit nagawa nito ang lahat ng ito sa kanya. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon, gaya ng isang patay. "Wanda, dalahin mo na ang mga gamot sa kwarto ni Don Wilfredo," utos ni Wyatt. Ang kanyang boses ay walang pakiramdam. "Gawin mo ang lahat para manatili siyang tahimik. We don't want him making any scenes." Dahan-dahang pumasok si Wanda sa madilim at malamig na silid ni Don Wilfredo. Ang amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa ay agad na sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng kama, nakita niya ang kanyang ama, ang dating matikas na leon ng industriya ng Detmay. Ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, walang buhay at walang malay dahil sa mga gamot na itinuturok sa kanya. Lumapit si Wanda at marahang hinawakan ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Ang bawat daliri nito ay tila humihingi ng saklolo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Wanda at bumagsak sa palad ng kanyang ama. "Papa, si Winslet ito. Nandito na ako," bulong niya sa kanyang isipan dahil hindi pa siya pwedeng magsalita ng malakas. Nabalik lamang siya sa realidad nang biglang pumasok si Wyatt sa silid. May dalang isang tasa ng mainit na kape. Tila hindi niya napansin ang emosyon sa mukha ni Wanda. Sa halip, sinadya niyang bitawan ang tasa malapit sa paanan ni Wanda, dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa puting sapatos at binti ng babae. "Oops, my bad. Hindi ko sinasadya," sabi ni Wyatt. Ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang mapait na ngiti. "Wanda, linisin mo yan, now. At huwag kang titigil hanggat hindi kumikinang ang sahig na yan. I hate stains, lalo na ang mga duming mahirap tanggalin." Napaluhod si Wanda sa sahig. Ang init ng kape ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang pagtrato sa kanya bilang isang basahan. Habang pinupunasan niya ang sahig, nakita niya ang kanyang refleksyon sa basang tiles, isang babaeng nakaluhod, sugatan, at tila talunan. Ngunit sa bawat pagkuskus niya, lalong tumitindi ang apoy ng kanyang puot.
Sa gitna ng kanyang paglilinis, naramdaman ni Wanda ang kamay ng kanyang ama na bahagyang gumalaw at tila hinahanap ang kanyang palad. Isang munting pag-asa sa gitna ng impyerno. Ngunit paano niya itatago ang kanyang pagkatao kung sa bawat oras na makikita niya ang pagmamahalan ni Wyatt at Wivina, ang tanging nais niya ay isigaw ang katotohanan hanggang sa gumuho ang buong mansyon. Ang bawat gabi sa mansyon ng mga magbanwa ay tila isang mahabang buntong hininga ng mga pader na nakasaksi sa napakaraming lihim. Sa gitna ng malalim na katahimikan, ang marahang paghakbang ni Wanda sa makintab na sahig ay hindi lumilikha ng anumang ingay, tila isang anino na gumagala sa loob ng sarili niyang libingan. Dala-dala niya ang isang maliit na bote ng katas ng sariwang sampagita, ang bulaklak na sumisimbolo sa kanyang katapatan noong siya ay si Winslet pa. Ngunit para kay Wyatt, ito ang amoy ng kamatayan at ng kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. Dahan-dahang pumasok si Wanda sa silid-aklatan ni Wyatt. Ang bawat sulok ng silid na ito ay naging saksi sa kanilang mga pangarap noon bago ito naging pugad ng mga planong mapanira. Maingat niyang ibinuhos ang ilang patak ng pabango sa mga kurtina at sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang masansang at matamis na samyo ng bulaklak ay agad na kumalat, nanunuot sa bawat himaymay ng hangin. Inilapag din niya ang isang lumang panyo sa gilid ng baso ni Wyatt. Isang panyong may burda ng kanilang mga inisyal, ang huling regalo ni Winslet bago ang trahedya sa dagat. Nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob mula sa labas, agad na nagtago si Wanda sa likod ng makapal na kurtina. Ang pagpasok ni Wyatt ay tila pagpasok ng isang taong hinahabol ng sarili niyang konsensya. Tumigil ang lalaki sa gitna ng silid. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat at ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang amoy ng sampagita ay tumama sa kanyang pangamoy, dahilan upang manigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na naghahanap sa dilim, puno ng takot na tila nakakakita ng isang multo sa bawat anino. "Winslet, ikaw ba iyan?" Bulong ni Wyatt, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang katiyakan. Nang makita niya ang panyo sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tela at nang maramdaman ang lambot nito, mabilis niya itong binitawan na tila napaso ng apoy. Ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ay bahagyang nayanig nang tumama ang kanyang nanginginig na kamay sa mga ito. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinagmamasdan ni Wanda ang pagguho ng katinoan ng lalaking dati niyang minahal. Walang bakas ng awa sa kanyang puso, kundi isang malamig na kasiyahan na makitang nagdurusa ang taong naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ito pa lamang ang simula, Wyatt. Bulong niya sa kanyang isipan habang pinipigilan ang bawat bugso ng kanyang damdamin. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa hardin, nakatagpo ni Wanda si Winston. Nagkunwari siyang nagdidilig ng mga halaman, habang si Winston naman ay nagpanggap na isang driver na naghihintay ng utos. Sa gitna ng makulay na mga bulaklak, ang kanilang mga titig ay nagtagpo, isang saglit na puno ng pag-unawa at malasakit. "Wanda, kumusta ang lagay mo sa loob?" Mahinang tanong ni Winston. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na tila nais siyang protektahan mula sa lahat ng panganib. "Balita ko ay hindi na nakakatulog si Wyatt dahil sa takot. Maging maingat ka, baka maghinala si Doña Walda." "Ayos lang ako, Winston. Masakit pa rin ang makita ang lahat. Pero ang paghihiganti ang nagpapanatili sa akin na gising." Sagot ni Wanda, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, si Winston ang nagsisilbing tanging liwanag, ang tanging tao na nakakaalam ng tunay na tibok ng kanyang puso. Inabot ni Winston ang isang maliit na recording device sa ilalim ng isang paso. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkadikit. Isang init na tila nagbibigay ng lakas sa nanlalamig na pagkatao ni Winslet. "Nandito lang ako, Winslet.
Always. Bulong ni Winston bago siya dahan-dahang lumayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Wanda. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay muling nagulo nang marinig ang galit na sigaw ni Doña Walda mula sa loob ng bahay. Wyatt, ano ba itong pinagsasabi mong may nararamdaman kang kakaiba? Gutom lang yan? O baka naman nakukonsensya ka sa wala? Itigil mo ang pagiging mahina. Pumasok si Wanda sa sala at nakita si Wyatt na nakahawak sa kanyang ulo, pawisan at namumutla habang ang kanyang ina ay patuloy na binubulyawan siya. Sa isang sulok, nakatayo si Wivina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at inis dahil hindi niya makuha ang atensyon ng kanyang kasintahan. Nang magtagpo ang tingin ni Wyatt at Wanda, muling naramdaman ng lalaki ang isang matinding kaba. Ang mga mata ng unit na ito, ang mga mata ni Wanda, ay tila may dalang mensahe mula sa kailaliman ng dagat. Tumayo si Wyatt at mabilis na lumabas ng bahay, tila tumatakas sa isang bagay na hindi niya nakikita ngunit nararamdaman ng kanyang buong pagkatao. Sa kalagitnaan ng gabi, muling nabalot ng dilim ang mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang amoy ng sampagita ang bumalot sa silid ni Wyatt. Isang mahina at tila galing sa malayong dako na himig ng isang oyayi ang dahan-dahang gumapang sa hangin. Ang kantang laging kinakanta ni Winslet bago sila matulog. Nagising si Wyatt. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Napaupo siya sa kanyang kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa pintuan ng banyo na dahan-dahang bumukas nang walang anumang kamay na humahawak dito. Ang bawat buntong hininga ng hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Winslet, huwag kang babalik. Layuan mo ako. Sigaw ni Wyatt sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kilabot. Ang kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit walang sumagot, kundi ang malamig at nakakabinging katahimikan ng gabi. Sa kabilang panig ng pintuan, nakatayo si Wanda. Ang kanyang mga labi ay nakatikom at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Alam niyang ang bawat takot na nararamdaman ni Wyatt ay katumbas lamang ng bawat patak ng dugo na nawala sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling mga kamay sa dilim, isang tanong ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Kapag ba natapos na ang lahat ng ito, mahahanap pa ba niya ang piraso ng kanyang sarili na nawala? O habang buhay na siyang magiging isang anino na kumikilos lamang para sa paghihiganti? Ang bawat kuskus ni Wanda sa mamahaling lace na panloob ni Wivina ay tila pag-ukit ng sugat sa kanyang sariling mga palad. Ang sabon at tubig ay nagpapahapdi sa kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng timon ng barko. Ngunit ngayon ay pilit na pinapaamo ng isang gawaing mapang-api. Sa labahan ng mansyon, ang tanging kasama niya ay ang usok mula sa mainit na tubig at ang mabigat na katahimikan ng umaga na paminsan-minsan ay nagugulo lamang ng malakas na pagtawag ni Wivina mula sa itaas. Wanda, make sure na hindi masisira ang mga tela na yan. Mahal ang bili ni Wyatt dyan sa Paris. Baka kahit isang taon mong sweldo ay hindi sapat pambayad. Sigaw ni Wivina habang nakadungaw sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila ba may buhay na nananahan doon. Hindi sumagot si Wanda. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bumubulang sabon na unti-unting lumalamon sa dumi ng tela. Sa loob-loob niya, ang bawat insulto ay iniipon niya bilang gasolina para sa kanyang determinasyon. Matapos ang nakakapagod na paglalaba, inutusan siyang dalahin ang mga tuyong damit sa silid ni Wivina. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ang makapasok sa kuta ng babaeng nagnakaw ng lahat sa kanya. Maingat na pumasok si Wanda sa loob ng silid. Ang amoy ng matatamis na bulaklak at mamahaling kandila ay sumalubong sa kanya. Tila isang pagsusuka ng karangyaan na nagmula sa pawis at dugo ng kanyang ama.
Habang inilalagay ang mga damit sa aparador, napansin niya ang isang bahagi ng kama na tila may nakatagong matigas na bagay sa ilalim ng malalambot na unan. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang nasa banyo si Wivina at ang tanging maririnig ay ang pag-agos ng tubig sa gripo, dahan-dahang itinaas ni Wanda ang sapi ng kama. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang bagay na gawa sa silikon. Isang huwad na tiyan na idinidikit sa katawan upang magmukhang nagdadalang tao. Ang lamig ng materyales nito ay tila lumipat sa kanyang mga daliri. Isang malaking kasinungalingan, isang huwad na buhay na ginagamit upang gapusin ng isang lalaking wala ring dangal. Kaya pala ganoon mo kabilis na paamo si Wyatt. Bulong ni Wanda sa kanyang isipan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pandidiri. Dali-dali niyang ibinalik ang lahat sa ayos ng matigil ang agos ng tubig sa banyo. Lumabas si Wanda ng silid na tila walang nangyari, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. Sa kanyang pagbaba sa kusina, nakita niya si Aling Merly, ang matandang katulong na laging tahimik at matiyag. Pinagmamasdan siya nito habang naghahanda siya ng tsaa para sa kanyang ama. Lumapit si Aling Merly at marahang hinawakan ang kamay ni Wanda. Tiningnan ng matanda ang isang maliit na marka sa likod ng tainga ni Wanda. Isang nunal na tanging ang mga taong malapit sa kanya ang nakakaalam. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nangilid ang luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang palad ni Wanda, isang pag-amin na hindi kailangan ng salita. Alam ni Aling Merly, alam niya kung sino ang tunay na nagbabalik. Mag-iingat ka, anak. Mahinang bulong ni Aling Merly. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Ang mga ahas sa bahay na ito ay hindi natutulog. Hindi nakasagot si Wanda, ngunit ang isang tipid na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi habang pinipiga ang kamay ng matanda. Ang pakiramdam na may kakampi siya ay tila isang mainit na tsaa na nagpainit sa kanyang nanlalamig na puso. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na nabasag nang pumasok si Wyatt sa kusina, mukhang pagod at balisa. Wanda, asan ang gamot ni Wivina? Sinasabi niyang sumasakit ang tiyan niya at tila hindi maganda ang pakiramdam ng baby. Nag-aalalang tanong ni Wyatt. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal para sa isang kasinungalingan. Isang bagay na nagpaigting sa sakit na nararamdaman ni Wanda. Ihahanda ko na po, Sir Wyatt. Sagot ni Wanda. Ang kanyang boses ay malamig at mekanikal. Habang paakyat si Wanda, nakita niya si Wivina na nakahiga sa sofa, umaarte na tila hirap na hirap, habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa salamin upang tignan kung maayos pa ang kanyang buhok. Nang maiwan silang dalawa sa silid, lumapit si Wanda bit-bit ang baso ng tubig. Heto na po ang gamot niyo, ma'am, wika ni Wanda. Sadya niyang inilapit ang kanyang mukha kay Wivina. Ang peklat sa kanyang pisngi ay tila lalong naging matingkad sa ilalim ng liwanag. Sana ay maging maayos na ang pakiramdam niyo at ng inyong baby. Tumingin ng matalim si Wivina kay Wanda. May kung anong kakaiba sa tono ng nurse na ito na nagpataas ng balahibo niya. Bakit ka nakatitig? Lumabas ka na. I don't need your creepy eyes watching me. Tumalikod si Wanda, ngunit bago pa siya makahakbang paalis, napansin niya ang isang sobre sa ilalim ng side table, isang bank transfer record, sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Winston sa kanya kagabi. Alam niyang ito ang ebidensya ng perang ipinapadala ni Wivina sa isang lalaking hindi kilala. Isang sikreto sa ibabaw ng isa pang sikreto. Nang gabi ring iyon, habang ang lahat ay natutulog, muling pumasok si Wanda sa silid ni Wivina upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang pagpihit ng doorknob ay nagdulot ng isang tunog na nagpatahimik sa buong paligid. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Wivina, gising na gising, at hawak ang isang matalim na gunting.
Nakita niya si Wanda na hawak ang silikon na tiyan na kinuha niya mula sa ilalim ng kama. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang basta nurse. Boses ni Vivina ay puno ng lason habang unti-unting lumalapit kay Wanda. Anong balak mong gawin sa gamit ko, Wanda? O baka gusto mong malaman kung anong pakiramdam ng mamatay sa pangalawang pagkakataon? Napatigil si Wanda. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling matatag. Ang katotohanan ay hawak na niya, ngunit ang panganib ay mas malapit na sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Masyado kang pakialamera para sa isang nurse, Wanda. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapakain sa'yo sa bahay na ito? Ang boses ni Vivina ay puno ng lason habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ni Wanda. Nakatayo sila sa madilim na silid. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Hawak ni Wanda ang piraso ng silikon na tila isang ebidensya ng malaking kasinungalingan. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, ibinalik niya ito sa ilalim ng kama nang may kasamang malamig na ngiti. Pasensya na po, Maang Vivina. Inayos ko lang po ang inyong higaan dahil napansin kong medyo magulo. Ang mga buntis po ay kailangang maging komportable. Mahinahong sagot ni Wanda. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba, kahit na ang kanyang puso ay tila nais nang kumawala sa kanyang dibdib. Dahil sa takot na mabulgar ang kanyang lihim, pinili ni Vivina na huwag nang magtanong pa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagbantay. Matapos ang tensyon sa silid, nagtungo si Wanda sa kusina. Ito ang oras na matagal na niyang pinagplanuhan, ang gabi ng sinigang ng katotohanan. Sa loob ng kusina, ang tanging maririnig ay ang marahang paghiwa ng mga sariwang sangkap. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga pulang sibuyas at kamatis ay tila bawat hakbang ni Winslet patungo sa kanyang layunin. Kumuha siya ng mga sariwang sampalok, dinurog ang mga ito sa mainit na tubig hanggang sa lumabas ang kintab at asim nito. Ito ang sikretong itinuro sa kanya ng kanyang namayapang ina. Ang paggamit ng natural na asim at ang tamang timpla ng patis na tila ba may dalang pag-ibig sa bawat higop. Habang kumukulo ang sabaw, isang alaala ang dahan-dahang gumapang sa isipan ni Wanda. Naalala niya ang mga gabing masaya silang nagsasalo ni Wyatt at ng kanyang ama. Isang mainit na luha ang hindi niya napigilang pumatak, direkta sa kumukulong sabaw. Ang alat ng kanyang pighati ay humalo sa asim ng sinigang, isang timpla na tanging ang mga sugatang puso lamang ang makakaintindi. Nakahanda na po ang hapunan, wika ni Wanda, habang inilalagay ang malaking mangkok ng sinigang sa gitna ng lamesa. Naupo si Wyatt, Doña Walda at Vivina. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humalo sa hangin. Dala ang isang samyong tila tumatawag sa nakaraan. Kumuha si Wyatt ng isang kutsara ng sabaw at dahan-dahang itinigil ito sa kanyang mga labi. Sa unang higop pa lamang, nanigas ang buong katawan ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kutsara ay marahang tumama sa gilid ng porselanang mangkok. Lumikha ng isang tunog na bumasag sa katahimikan ng hapagkainan. Wyatt, may problema ba? Hindi ba masarap ang luto ng bagong nurse? Mataray na tanong ni Doña Walda habang nakatitig sa kanyang anak. Hindi nakasagot si Wyatt. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa mangkok. Ang lasang iyon, ang tamang antas ng asim, ang lambot ng karne, at ang kakaibang linamnam. Ito ang eksaktong lasa ng sinigang na laging inihahanda ni Winslet para sa kanya. Ito ang lasang hinding-hindi niya malilimutan kahit gaano pa niya piliting burahin ang alaala ng kanyang asawa. Sino ang nagturo sa iyo na magluto nito? Tanong ni Wyatt. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang nakatingin kay Wanda. Wala po, sir. Ito po ang nakagisnang luto sa aming probinsya. Simpleng sagot ni Wanda. Bagaman sa loob niya ay nanginginig siya sa kaba at galit. Tumayo si Doña Walda.
Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. Lumapit siya kay Wanda. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang babala. Masyado kang maraming alam para sa isang hamak na nurse, Wanda. Mula sa pag-aalaga kay Wilfredo hanggang sa pagluluto ng paboritong pagkain ng anak ko. Tila pinag-aralan mo ang bawat sulok ng bahay na ito. Sa labas ng mansyon, mabilis na lumapit si Winston sa bintana ng kusina upang magbigay ng babala. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya mula sa malayo kung paano unti-unting sinusuri ni Doña Walda ang bawat himaymay ng mukha ni Wanda. Winston, kailangan mo siyang iligtas, bulong ni Aling Merly sa madilim na bahagi ng hardin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib sa takot. Sa loob ng dining room, ang tensyon ay kasing talim ng isang kumpas ng kamatayan. Biglang hinawakan ni Doña Walda ang braso ni Wanda ng napakahigpit, dahilan upang mapangiwi ang babae sa sakit. Bakit ka umiiwas sa tingin ko? May itinatago ka ba sa likod ng pangit na mukhang iyan? Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, kinuha ni Doña Walda ang isang basang tela mula sa lamesa at idiniit ito sa pisngi ni Wanda. Gamit ang kanyang lakas, kiniskis niya ang bahagi kung saan naroon ang peklat. Ang bawat pahid ng tela ay nagtanggal sa makapal na makeup na ginamit ni Winslet upang itago ang kanyang tunay na anyo. Unti-unting lumabas ang makinis at pamilyar na balat sa ilalim ng huwad na peklat. Nanigas si Wyatt sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang hininga ay tila naputol nang makita ang unti-unting paglalaho ng anyo ni Wanda. Sabi ko na nga ba, boses ni Doña Walda ay puno ng tagumpay at puot. Wala nang nurse ang may ganitong mukha. Hinablot ni Doña Walda ang buhok ni Wanda at pilit na itinataas ang kanyang mukha upang masinaga ng ilaw. Sa ilalim ng maliwanag na chandelier, ang tunay na mukha ni Winslet ay nagsimulang mabanaag, puno ng luha, ngunit puno rin ng isang apoy na hinding-hindi nila mapapatay. Magsalita ka! Sino ka ba talaga? Sigaw ni Doña Walda habang pilit na binabaklas ang huling maskara ng babaeng nasa kanyang harap. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Winslet na tila isang huling babala bago ang pagsabog ng katotohanang wawasak sa lahat. Paano pa niya maitutuloy ang kanyang paghihiganti kung ang kanyang pinakaingatang lihim ay wala na sa kanyang mga kamay? Tigil na, Mom. Nasasaktan na siya. She's just a nurse. Bakit kailangan mong gawin iyan? Ang sigaw ni Wyatt ay tila isang biglaang paghawi sa makapal na ulap ng tensyon sa loob ng dining room. Binitawan ni Doña Walda ang buhok ni Wanda at ang nurse ay mabilis na napasandal sa pader. Sapo ang kanyang namumulang pisngi. Ang telang ginamit ng matanda ay nahulog sa sahig. May bahid ng makeup na tila balat na natuklap. Sa kabutihang palad, ang peklat na ginawa ni Winslet ay gawa sa matibay na prosthetics na hindi basta-basta natatanggal ng tubig. Kaya ang nakita ni Doña Walda ay ang namamagang bahagi ng balat na tila isang sariwang sugat mula sa pagkiskis. Look at her face, Wyatt. Ang dumi-dumi niya. Pandidiring wika ni Doña Walda habang pinapagpag ang kanyang mga kamay. Inoobserbahan ko lang siya. Masyado siyang misteryoso para sa panlasa ko. Mom, please, let her go. Wanda, bumalik ka na sa kwarto ni Don Wilfredo. Utos ni Wyatt. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at guilt na pilit niyang itinatago. Dali-daling tumalikod si Wanda. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na hinding-hindi nila makikita. Pumasok siya sa silid ng kanyang ama at doon ay humilig sa pinto. Dinarama ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Ang bawat hapdi sa kanyang pisngi ay nagsisilbing gasolina sa kanyang galit. Ngunit sa likod ng galit na yon, may isang bahagi ng kanyang puso ang tila nanlulumo. Ang Wyatt na minahal niya ay naging isang taong sunod-sunuran sa mapanirang dikta ng kanyang ina. Nang sumapit ang hating gabi, ang mansyon ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan.
Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sa likod ng hardin, naghihintay si Winston. Ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita ang seryosong mukha ng dating commander. Inabot niya ang isang tablet kay Wanda. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa nanginginig na kamay ng babae. Winslet, kailangan mong makita ito. Nakuha ko ang footage mula sa isa sa mga nakatagong kamera sa deck ng barko noong gabing iyon. Mahinang wika ni Winston. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na gabi na nagbibigay ng proteksyon. Pinindot ni Wanda ang play button. Ang imahe ay malabo at magulo dahil sa bagyo. Ngunit malinaw na makikita ang isang anino na lumalapit sa emergency life ring kung saan nakakabit ang lubid na dapat sana ay magliligtas kay Winslet. Nakita niya ang isang kamay na may suot na pamilyar na pulseras. Isang pulseras na gawa sa mga mamahaling bato na iniregalo ni Winslet kay Wivina noong nakaraang Pasko. Sa isang mabilis na pagkilos, ang kutsilyo sa kamay ng anino ay pinutol ang lubid. Nabitawan ni Wanda ang tablet at kung hindi dahil sa mabilis na pagkasalo ni Winston, ay tuluyan na itong nahulog sa damuhan. Nanigas ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi si Wyatt. Hindi si Wyatt ang pumatay sa kanya. Ang pinsan niya, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang siyang pumatay sa kanya sa gitna ng dagat. Si Wivina. Bulong ni Wanda, ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na hinagpis. Siya ang humiwa sa lubid. Winston. She wanted me dead. Niyakap siya ni Winston, isang mahigpit at protektadong yakap na tila ba nais nitong kunin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng babae. Winslet, makinig ka. Wyatt was a coward for not jumping in. But Wivina, she is the true monster. At ngayon, ginagamit niya ang pekeng pagbubuntis para kontrolin si Wyatt. Sa sandaling iyon, mula sa bintana ng ikalawang palapag, narinig nila ang mahinang pagtatalo ni Wyatt at Wivina. Nagtago sila sa dilim habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawa. Wivina, hindi ko na kaya ito. I feel like Winslet is everywhere in this house. Sigaw ni Wyatt, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gabi-gabi ko siyang naririnig. Baka dapat nating aminin ang totoo. At ano, mapunta ka sa kulungan? Boses ni Wivina ay kasing talim ng yelo. Wyatt, isipin mo ang baby natin. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na ang tatay ay isang kriminal? I sacrificed everything for you. Huwag kang maging mahina ngayon or else mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Pinanood ni Winslet mula sa baba kung paano nanahimik si Wyatt, tila isang asong napaamo ng malupit na amo. Ang kanyang pagmamahal kay Wyatt ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matinding pandidiri. Ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat sa kahit isang patak ng kanyang luha. Tumingin si Wanda kay Winston. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa gitna ng dilim. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na sa kanyang isipan. Ang pagkamatay niya, ang paghihirap ng kanyang ama, at ang kasinungalingan ng pamilya magbanwa. Lahat ng ito ay may katapusan. Winston, kailangan na nating ihanda ang lahat. Wika ni Wanda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. The gala is coming. Doon ko sila tatapusin. Gusto kong makita kung paano babagsak ang maskara ng perfect family na ito sa harap ng buong mundo. Hinawakan ni Winston ang kamay ni Winslet. Pinisil ito ng dahan-dahan bilang tanda ng kanyang walang sawang suporta. I'm with you until the end, Winslet. Just give me the signal. Habang pabalik si Wanda sa loob ng mansyon, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Tumingala siya sa madilim na langit at sa isang sandali, tila nakita niya ang imahe ng kanyang sarili na malaya at masaya. Ngunit alam niyang bago dumating ang umaga,
Kailangan muna niyang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang gabi. Magagawa kaya niyang panatilihin ang kanyang katinuan kapag ang taong pilit niyang pinapatay sa kanyang isipan ay ang tanging tao palang hindi direktang pumatay sa kanya? O mas lalong lalalim ang kanyang paghihiganti ngayong alam na niya kung sino ang tunay na traidor sa dilim? Ang buong mansyon ng mga magbanwa ay tila isang naglalakad na orasan kung saan ang bawat segundo ay mahalaga para sa nalalapit na gabi ng engrandeng gala. Mula sa malayo, maririnig ang kalansing ng mga mamahaling kristal na inaayos ng mga katulong at ang marahang pagaspas ng mga telang sutla na isasabit sa malawak na bulwagan. Ngunit sa gitna ng kintab at rangya, si Wanda ay nananatiling isang anino sa madilim na sulok. Dala ang isang misyon na kasing tulis ng isang punyal. Pumasok si Wanda sa silid ng kanyang ama, si Don Wilfredo, nang may panginginig sa kanyang mga kamay. Maingat niyang kinuha ang bote ng gamot na laging ibinibigay ni Wyatt. Isang lason na unti-unting pumapatay sa katinoan ng matanda. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, pinalitan niya ito ng mga bitamina at gamot na pampasigla na ibinigay sa kanya ni Winston. Hinawakan ni Wanda ang kamay ng kanyang ama. Ang bawat kulubot sa balat nito ay tila isang mapa ng sakit at sakripisyo. "Papapakiusap, kumising na kayo," bulong ni Wanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo habang ang kanyang mga luha ay pilit na pinipigilan. "Ngayong gabi, kailangan nating bawiin ang lahat. Hindi ko hahayaang tuluyan nilang nakawin ang iyong dangal." Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Vivina ay tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Nakaharap siya sa isang dambuhalang salamin. Suot ang isang kwintas na diamante na kasing ningning ng mga bituin. Ngunit kasing lamig ng kanyang puso. Bawat tawa niya ay tila isang pangungutya sa lahat ng taong kanyang inapakan para marating ang kinalalagyan niya ngayon. "Wyatt, tignan mo ito." Pagmamalaki ni Vivina habang hinihimas ang mamahaling alahas. "This is perfect for the new face of Magbanwa Textile. Magsisimula na ang bagong kabanata natin at wala nang makakahadlang sa atin. Kahit ang multo ni Winslet, hinding-hindi tayo mahahabol dito." Nanatiling tahimik si Wyatt. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ni Vivina ay tila isang latay sa kanyang konsensya. Ngunit ang takot na mawala ang lahat ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagsisisi. Samantala, sa labas ng mansyon, abala si Winston sa pag-aayos ng mga kable at kagamitan para sa audiovisual presentation ng gala. Sa ilalim ng kanyang seryosong mukha ay ang isang planong magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Magbanwa. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, bawat kable ay nakakabit sa isang katotohanang sasabog sa harap ng buong mundo. Nagtagpo ang tingin ni Wanda at Winston mula sa malayo, isang tahimik na kasunduan na walang urungan. Ngunit ang tadhana ay tila may gustong ilihis. Napansin ni Vivina si Wanda na pabalik-balik sa pasilyo at ang kanyang hinala ay lalong lumalim. Ang pagkamuhi niya sa unit na ito ay hindi na kayang ikubli. "Nurse Wanda, come here." Tawag ni Vivina, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at lason. "May mga dekorasyon pa sa bodega sa ibaba na kailangang ilabas. Bilisan mo. At ayaw kong may anumang dumi sa gabing ito." Sumunod si Wanda ng walang imik, kahit alam niyang may mali sa kilos ni Vivina. Habang pababa sila sa madilim at malamig na bodega, ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang martsa patungo sa isang bitag. Pagkapasok ni Wanda sa loob upang hanapin ang sinasabing dekorasyon, mabilis na tumalikod si Vivina. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na bakal na kandado ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, kasunod ang marahas na pag-ikot ng susi. Nanigas si Wanda sa kanyang kinatatayuan habang unt-unting naglalaho ang liwanag mula sa labas. "Stay there, you creepy nurse!" Boses ni Vivina mula sa labas ng pinto ay puno ng tagumpay at pang-uuyam. "Masyado kang maraming alam.
At hindi ko hahayaang masira mo ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko. Kapag tapos na ang lahat, malaya ka nang umalis o mabulok dito. Napaluhod si Wanda sa sahig ng bodega. Ang alikabok ay pumasok sa kanyang ilong at ang dilim ay nagsimulang lumamon sa kanyang paligid. Hinampas niya ang pinto ng paulit-ulit, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sarili niyang hingal na puno ng takot. Ang bawat pagsigaw niya ay tila nilalamon ng makakapal na pader ng bodega. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman ni Wanda ang isang maliit na bagay sa loob ng isang kahon sa tabi niya. Isang lumang litrato ng kanyang ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit at ang init ng alaala ng kanyang ina ay tila nagbigay ng isang maliit na ningas sa kanyang naghihingalong pag-asa. Ma, pakiusap, gabayan niyo ako, bulong ni Wanda. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. Hindi ako pwedeng mabigo dito, hindi ngayong gabi. Habang sa itaas, ang tugtog ng orkestra ay nagsimula ng umalingaw-ngaw, hudyat ng simula ng gala. Ang mga bisita ay nagsisidatingan na, puno ng tawanan at kislap. Walang kamalay-malay na sa kailaliman ng mansyon ay may isang babaeng nakikipaglaban para sa kanyang buhay at dangal. Maiiwan na lang ba si Winslet sa dilim habang ang mga kaaway niya ay nagdiriwang sa itaas? O may isang milagrong magaganap para buksan ang pintong naghihiwalay sa kanya sa kanyang hustisya? Ang dilim sa loob ng bodega ay tila isang malapot na likidong lumulunod sa huling pag-asa ni Winslet. Ang bawat buntong hininga niya ay humahalo sa amoy ng alikabok at lumang kahoy. Isang paalala na sa mga sandaling ito, siya ay muling ibinaon ng buhay ng mga taong kinamumuhian niya. Ang malamyos na tugtog ng orkestra mula sa itaas na palapag ay dahan-dahang nanunuot sa mga siwang ng kisame, tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Ang bawat nota ay bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan sa gitna ng kawalan. Hinawakan ni Winslet ang malamig na bakal ng pinto. Ang kanyang mga palad ay sugatan na sa paulit-ulit na paghampas, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan ng bodega. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pagod na sa paghampas ng pakpak sa loob ng hawla. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang isang kakaibang pagyanig mula sa kabilang panig ng pinto. Ang tunog ng bakal na sa pilitang pinipihit ay naghatid ng isang kislap ng liwanag sa kanyang naghihingalong diwa. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa pasilyo, nakatayo ang isang bulto na matagal na niyang inaasahan. Si Winston, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala habang mabilis na lumalapit sa nanghihinang babae. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak ni Winston sa kanyang mga balikat ay sapat na upang sabihing ang lahat ay magiging maayos. Nandito na ako, Winslet. Hindi kita hahayaang mabulok dito habang sila ay nagsasaya. Mahinang bulong ni Winston. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa nanlalamig na pagkatao ng babae. Mabilis silang nagtungo sa isang lihim na silid na inihanda ni Winston sa loob ng mansyon. Doon, sa ibabaw ng kama, ay nakalatag ang isang puting bestida na gawa sa pinakamahusay na sutla. Isang damit na tila hinabi mula sa mga pangarap at pag-asang muling nabuhay. Ang bawat tahi nito ay sumisimbolo sa pagbangon ng isang reyna mula sa kanyang abo. Inalis ni Winslet ang kanyang maduming uniforme ng nurse kasabay ng pagbubura sa huling bakas ng kanyang pagiging si Wanda. Sa tulong ni Winston, maingat niyang tinanggal ang prosthetics sa kanyang mukha, inilalantad ang kanyang tunay na kagandahan na matagal na niyang ikinubli sa likod ng huwad na peklat. Nang isuot niya ang puting bestida at ang manipis na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, ang babaeng nakaharap sa salamin ay hindi na ang sugatang nurse na si Wanda. Siya na ngayon ang isang misteryosong diyosa ng katarungan, handang harapin ang mga kaaway sa gitna ng kanilang tagumpay.
Sa malawak na bulwagan ng gala, ang kislap ng mga chandelier ay tumatama sa mga mamahaling hiyas ng mga bisita. Si Wivina, na nakasuot ng isang magarbo at pulang bestida, ay parang isang reynang tinatanggap ang lahat ng papuri. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Walang bakas ng konsensya sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Wyatt ay pilit nang umingiti. Bagaman ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa pintuan, tila may hinihintay na hindi niya nais dumating. "Everyone, may I have your attention please?" Anunsyo ni Doña Walda sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Magbanwa Textiles, kundi pati na rin ang bagong buhay na dadating sa aming pamilya. Wivina is carrying the air of our legacy. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pandinig ni Winston na nakatayo sa may audio control booth. Ngunit ang lahat ay biglang natigil nang ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang hangin mula sa labas ay tila pumasok sa loob. Dala ang isang samyo na pamilyar sa lahat ng nandoon. Ang amoy ng mga sariwang sampagita. Isang babaeng balot ng puting sutla ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang kumpas ng tadhana na nagpapatahimik sa bawat usapan. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at dignidad, sapat upang mapalingon ang lahat ng bisita. Ang mga chandelier ay tila lalong nagningning nang tumama ang liwanag sa kanyang puting belo. Nabitawan ni Wyatt ang kanyang baso ng champagne. Ang kristal ay bumagsak sa sahig at ang mga tipak nito ay kumalat sa paligid ng kanyang sapatos. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa babaeng palapit sa entablado. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing imposible, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang sumigaw ng isang pangalan na matagal na niyang piniling patayin. Huminto ang babae sa tapat ni Wyatt at Wivina. Ang tensyon sa pagitan nila ay kasing talim ng isang labaha. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mga bisita, dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mga kamay upang hawiin ang belo na tumatakip sa kanyang mukha. Ang bawat dahan-dahang paggalaw ng tela ay tila isang habang buhay para kay Wivina, na ang kanyang mga mata ay punong-puno na ngayon ng kilabot. Nang tuluyang mahawi ang belo, ang mukha ni Winslet ay nalantad sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Walang peklat, walang dumi, kundi isang kagandahang puno ng puot at paniningil. "Kamusta, asawa ko? Akala mo ba ay madaling ibaon ang katotohanan sa kailaliman ng dagat?" Ang boses ni Winslet ay malumanay, ngunit kasing lamig ng kamatayan, sapat upang magdulot ng panginginig sa buong katawan ni Wyatt. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay napahawak sa kanilang mga dibdib sa gulat. Ngunit ang mas malaking katanungan ay nakaukit sa mukha ni Wivina na ngayon ay kasing puti na ng papel. Paano ngang isang bangkay na kanilang pinagdiwang ay nakatayo na ngayon sa harap nila? Handang bawiin ang lahat ng kanyang pagmamay-ari? Ang bawat bulong sa malawak na bulwagan ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pundasyon ng mga magbanwa. Nakatayo si Winslet sa gitna ng entablado. Ang kanyang puting bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Tila isang anghel ng katarungan na bumaba mula sa langit upang maningil. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Wyatt, na ang mukha ay kasing puti na ng papel at ang buong katawan ay nanginginig sa matinding kilabot. "Winslet, paano? Buhay ka?" Ang boses ni Wyatt ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Tila may bumabara rito na hindi niya malunok. Hindi sumagot si Winslet. Sa halip, lumingon siya kay Winston na nasa control booth. Sa isang mabilis na pagkilos, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng tagumpay ng kumpanya ay biglang nagbago. Ang liwanag nito ay tumama sa bawat sulok ng silid. Inilalantad ang isang madilim na katotohanan. Isang video mula sa barko noong gabing iyon ang nagsimulang umandar.
Makikita roon ang isang anino, si Wivina, na may hawak na kutsilyo at dahan-dahang pinuputol ang lubid ng life ring habang si Winslet ay humihingi ng saklolo sa gitna ng bagyo. Ang buong bulwagan ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan bago ito napalitan ng mga singhap ng pagkagulat mula sa mga bisita. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sumunod na lumitaw sa screen ang mga resibo at video mula sa isang mall kung saan kitang-kita si Wivina na bumibili ng isang silicone na tiyan kasama ang mga pekeng medical record na ginawa niya upang linlangin ang lahat. Hindi totoo iyan. It's a lie. Fake ang video na yan. Sigaw ni Wivina. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon habang pilit na tinatabunan ng kanyang mukha mula sa mga kamera ng media. Enough, Wivina. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Malamig na wika ni Winslet. Lalong naging magulo ang paligid nang ilabas ni Winston ang mga dokumento ng kumpanya na nagpapatunay sa malakihang pagnanakaw ng pondo na ginawa ni Doña Walda upang bayaran ang mga utang sa sugal ni Wyatt. Ang mukha ng matandang babae, na kanina ay puno ng kayabangan, ay gumuho na ngayon sa kahihiyan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig lamang nang walang anumang tunog na lumalabas. Sa gitna ng kanyang galit, nawalan na ng katinoan si Wivina. Sa isang marahas na pagkilos, dinampot niya ang isang matulis na tinidor mula sa lamesa at sumugod kay Winslet. Dapat ay namatay ka na. Sinira mo ang lahat. Sigaw niya. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Winston at hinawakan ang braso ni Wivina. Sa lakas ng pagkabitaw ni Wivina at sa pagkakadulas niya sa kanyang mahabang bestida, bumagsak siya sa gitna ng sahig. Ang tunog ng kanyang pagtama sa semento ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagkakalantad. Ang silikon na tiyan na nakatago sa ilalim ng kanyang pulang damit ay kumalas at tumalansik sa gitna ng mga bisita. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatitig sa huwad na materyales na nasa sahig. Ang katahimikan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Wivina, na ngayon ay nakalupasay at humihagulgol sa gitna ng kahihiyan. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang ang malaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas. Ang tunog ng mga gulong ng isang wheelchair na dahan-dahang gumugulong sa makintab na tiles ay umalinggaw-ngaw sa buong silid. Lahat ay napatigil nang makita si Don Wilfredo. Ang kanyang tindig ay tuwid na at ang kanyang mga mata ay puno muli ng katinuan at awtoridad. Papa! Bulong ni Winslet, ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang mabilis na lumalapit sa kanyang ama. Tumingin si Don Wilfredo kay Wyatt at Doña Walda na may matinding pandidiri. Akala niyo ba ay habang buhay niyo akong magagawang bilanggo sa sarili kong isipan? Sa tulong ng aking anak at ni Winston, ang lason na ibinibigay niyo sa akin ay matagal nang napalitan ng lunas. Tumayo ang matanda mula sa kanyang wheelchair, isang simbolo ng kanyang muling pagbangon. Mula sa sandaling ito, tinatanggalan ko kayo ng anumang karapatan sa pamilyang magbanwa. Wyatt, Doña Walda, Wivina, wala kayong kahit isang sentimong makukuha. Lahat ng inyong ninakaw ay babawiin ng batas. Napaluhod si Wyatt sa paanan ni Winslet, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa puting bestida ng babae. Winslet, patawarin mo ako. Minahal kita, nalinlang lang ako. Tumingin si Winslet sa lalaking dati niyang itinuring na mundo. Ang sakit na naramdaman niya noon ay wala na roon. Pinalitan na ito ng isang malamig na kapayapaan. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagiging dahilan para pumatay o manlinlang Wyatt. Ang iyong mga luha ay huli na para sa isang pusong matagal mo nang pinatay. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang pusasan ang mga nagkasala, ang tanging maririnig sa buong bulwagan ay ang marahas na paghinga ni Wyatt at ang mga hikbi ng pagsisisi na wala ng patutunguhan. Tumingin si Winslet kay Winston at sa gitna ng gulo, nakita niya ang isang pangako ng bagong simula. Ngunit bago ang lahat,
kailangan muna niyang harapin ang huling hakbang ng kanyang pagbabalik, ang tuluyang pagpapakawala sa multo ng nakaraan. Maaari nga bang mapatawad ang isang taong naging kasabwat sa iyong kamatayan? O ang hustisya ay dapat laging may kasamang ganap na pagtalikod? Ang marahas na paghila ng mga pulis, kina Wyatt at Wavina, ay tila mga huling nota ng isang malungkot na simponya na matagal nang dapat natapos. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita at kumikislap na ilaw ng mga kamera, ang katarungan ay dahan-dahang lumalapag sa mansyon ng mga magbanwa. Ang metal na pilit na isinasara sa mga kamay ni Wyatt ay nagbigay ng isang malamig na realidad. Ang kanyang karangyaan ay isa na lamang alaala. Si Doña Walda, na dati ay tila reynang hindi matibag, ay nakaupo ngayon sa isang sulok ng hagdan, tuliro at nakatitig sa kawalan habang ang mga dokumento ng kanyang pagkakautang ay nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa. Ilang araw matapos ang malaking iskandalo, ang kumpanya ng tela ay muling nagbukas sa ilalim ng pamumuno ni Winslet. Ang bawat sulok ng gusali ay nilinis mula sa mga bakas ng korupsyon, tila ba pati ang hangin ay naging mas magaan at mas sariwa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng puso ni Winslet ang nangangailangan pa ng huling piraso ng kapayapaan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang makapal na salamin sa loob ng piitan. Sa kabilang panig, si Wyatt ay nakaupo, gusot ang suot na uniforme at tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, tanging ang takot at pangungulila ang nananahan doon. Winslet, please, mag-uusap tayo, right? Boses ni Wyatt ay basag, tila bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi. Nagawa ko lang naman yon dahil sa takot kay Mom. I was just a puppet, Winslet, but I still love you. Hindi ba pwedeng magsimula tayo muli? Tinitigan siya ni Winslet ng matagal. Hinanap niya sa kanyang puso ang kahit katiting na galit o pag-ibig, ngunit wala siyang natagpuan kundi isang malalim na katahimikan. Wyatt, you didn't love me. You loved the idea of me. Ang babaeng nagbibigay sa'yo ng pangalan at yaman. Pinanood mo akong malunod sa dagat habang hawak mo ang kamay ng iba. Ang pag-ibig ay hindi duwag, Wyatt, at ang pag-ibig ay hindi pumapatay para sa sariling interes. I was going to save you. Balak ko talagang tumalon noon. Hiyaw ni Wyatt, ang kanyang mga kamay ay humampas sa mesa, dahilan upang mayanig ang bawat gamit sa paligid. Ngunit hindi mo ginawa, malumanay na sagot ni Winslet. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa pagitan nila. At doon nagtapos ang lahat. Ngayon, kailangan mong harapin ang bawat gabi sa dilim, kasama ang iyong konsensya. Iyon ang magiging habambuhay mong parusa. Tumayo si Winslet at lumabas ng piitan nang hindi na muling lumingon. Nagtungo siya sa Manila Bay, sa lugar kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang paglilinis sa kanyang sugatang kaluluwa. Kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang bulsa. Ang ginto nito ay nagniningning pa rin sa huling sinag ng araw. Sa loob ng mahabang panahon, ang singsing na ito ang naging simbolo ng kanyang pagkakagapos sa isang kasinungalingan. Sa isang matatag na pagkilos, binitiwan niya ang singsing. Ang bawat segundong pagbagsak nito patungo sa tubig ay tila pagpapakawala sa bawat luhang iniyak niya sa dilim. Nang tuluyang lamunin ng dagat ang huling piraso ng kanyang nakaraan, naramdaman ni Winslet ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Malaya na siya. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Aling Merly na may dalang isang sobre. Ang sulat ay galing kay Winston. Dahan-dahang binuksan ni Winslet ang papel at ang amoy ng pamilyar na pabango ni Winston ay agad na naghatid ng init sa kanyang puso. Winslet, alam kong tapos na ang misyon mo. Nailigtas mo na ang iyong ama at ang iyong kumpanya. Ngunit nais kong malaman mo na kahit tapos na ang tungkulin ko bilang iyong tagapagtanggol,
Ang puso ko ay nananatiling nakatali sa bawat sandaling magkasama tayo. I will be waiting for you in our special place, not as your commander, but as a man who has always been yours. Napahawak si Winslet sa kanyang dibdib. Ang marahas na pagpintig ng kanyang puso ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan naghihintay ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang tanong ang pilit na bumubulong sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang muling magtiwala sa isang mundong minsan na siyang pinagtaksilan? O ang sugat ng nakaraan ay sadyang masyadong malalim para sa isang bagong pag-ibig? Ang bawat umaga sa mansyon ng mga magbanwa ay hindi na isang mabigat na pasanin para kay Winslet. Ang dati-rati madilim at ulyanin na mga pasilyo ay punong-puno na ngayon ng liwanag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Tila ba ang bawat sulok ng bahay ay humihinga na ng maluwag. Ang samyo ng mga sariwang sampagita sa hardin ay hindi na nagdadala ng kilabot, kundi isang matamis na paalala ng muling pagsilang. Ang kanyang ama, si Don Wilfredo, ay nakaupo na ngayon sa beranda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa katinuan habang pinagmamasdan ang mga trabahador na masayang naghahanda para sa muling pagbubukas ng kanilang pabrika. "You've done well, anak," mahinang wika ni Don Wilfredo habang hinahaplos ang kamay ni Winslet. Ang kumpanya ay hindi lang muling nabuhay, kundi nagkaroon ng puso dahil sa'yo. Ngumiti si Winslet, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Magbanwa Textile ay hindi na lamang nakatuon sa kita, kundi sa kapakanan ng bawat manggagawang itinuring niyang pamilya. Si Eling Merly, na ngayon ay tumatayong punong katiwala ng mansyon, ay dahan-dahang lumapit dala ang isang tray ng tsaa. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng dignidad at kagalakan, malayo sa takot na dati niyang nararamdaman sa ilalim ng pamumuno ni Doña Walda. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at katahimikan, may isang puwang pa rin sa puso ni Winslet na tila naghahanap ng huling piraso ng kaganapan. Ang lihim na sulat ni Winston na nakuha niya noong isang gabi ay tila isang apoy na patuloy na nagpapainit sa kanyang damdamin. Matapos ang lahat ng digmaang kanyang pinagdaanan, napagtanto ni Winslet na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagbawi sa yaman, kundi ang pagpayag sa sariling muling makaramdam ng pag-ibig. Nang hapong iyon, nagtungo si Winslet sa isang tahimik na bahagi ng pampang ng Manila Bay, sa lugar na tinutukoy ni Winston sa kanyang sulat. Ang araw ay dahan-dahang bumababa. Pinipinta ang kalangitan ng kulay ube at ginto. Ang dahan-dahang pag-alon ng tubig dagat na humahalik sa pampang ay tila isang mahinahong himig ng pasasalamat. Doon, sa gitna ng dalampasigan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Winston, nakaharap sa dagat. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng lahat ng mga lihim na tanging sila lamang ang nakakaalam. Ang marahang pagaspas ng hangin ay nagpapagalaw sa kanyang buhok at nang maramdaman niya ang presensya ni Winslet, dahan-dahan siyang lumingon. Ang bawat segundo ng kanilang pagtatitigan ay tila isang habang buhay na puno ng pasasalamat. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay higit pa sa sapat upang sabihing ang lahat ng sakripisyo ay naging sulit. "Dumating ka," bulong ni Winston. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa puso ni Winslet. "Hindi ko hahayaang lumipas ang araw na ito nang hindi ko nasasabi ang lahat ng nasa loob ko," sagot ni Winslet habang dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Ang kanyang bawat hakbang sa buhanginan ay tila pag-iwan sa lahat ng sakit at puot ng nakaraan. Inabot ni Winston ang kamay ni Winslet at nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Winslet ang isang uri ng kuryente at init na tila bumuhay sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao.
Hindi ito ang pag-ibig na puno ng drama at kasinungalingan na naranasan niya kay Wyatt. Ito ay isang pag-ibig na matatag, tahimik at mapagpalaya. Naglakad sila ng magkahawak kamay sa dalampasigan. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay agad na binubura ng mga alon. Tila sinasabing ang nakaraan ay wala na roon. Tumigil sila sa harap ng papalubog na araw at sa gitna ng ganda ng kalikasan, humarap si Winston kay Winslet. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang seryosong pangako. Winslet, sa loob ng mahabang panahon, pinanood kita mula sa malayo. Nakita ko ang iyong tapang, ang iyong sugat, at ang iyong muling pagbangon. Ang tanging hangad ko lang ay ang makitang masaya ka muli. Kahit na hindi ako ang maging dahilan yon, wika ni Winston. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ngunit ngayon, nais kong humiling ng isang bagay na para sa sarili ko. Dahan-dahang lumuhod si Winston sa buhanginan. Ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng huling sinag ng araw. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob niyon ay isang singsing na may simpleng disenyo ng angkla. Isang simbolo ng katatagan at ng pag-ibig na laging nakatali sa katarungan. Winslet Magbanua, hindi na ako ang iyong commander at hindi na rin kita kailangang protektahan mula sa mga kaaway. Nais kong maging katuwang mo sa pagbuo ng isang mundong puno ng pag-asa. Handa ka na bang maging bahagi ng buhay ko? Hindi bilang isang biktima, kundi bilang babaeng pakakasalan ko at mamahalin habang buhay? Ang bawat hininga ni Winslet ay tila naputol sa tindi ng saya na nararamdaman niya. Ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa isang kaligayahan na akala niya'y hinding-hindi na niya matatagpuan. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga labi ay hindi makapagsalita sa tindi ng emosyon. Ngunit ang mahigpit na pagyakap niya kay Winston ang naging pinakamatamis na sagot sa lahat. Nabalot sila ng init ng yakap sa gitna ng dalampasigan habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho upang magbigay daan sa unang bituin sa langit. Ang bawat buntong hininga ni Winslet sa balikat ni Winston ay tila pagsuko sa lahat ng kanyang mga takot. Maaari nga bang ang pinakamadilim na gabi ng iyong buhay ay maging daan lamang para sa pinakamaliwanag na bukang liwayway na hindi mo inaasahan? Handa na nga ba si Winslet na tuluyang talikuran ang kanyang pagiging kapitana upang yakapin ang kanyang bagong tungkulin bilang kabiyak ng lalaking nagligtas sa kanyang kaluluwa? Ang bawat pintig ng orasan sa loob ng mansyon ng mga Magbanua ay hindi na nagdadala ng kaba, kundi ng isang payapang ritmo na tila ba nakikiayon sa bagong buhay na nananahan sa loob ng mga pader nito. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kuta ng mga kasinungalingan ni Wyatt at Wivina. At sa bawat paglipas ng panahon, ang bawat sugat sa puso ni Winslet ay unti-unti nang naging mga peklat ng karangalan at katatagan. Ang mansyon na dati amoy ng pagtataksil at lason ay punong-puno na ngayon ng bango ng mga sariwang niluluto ni Aling Merly at ng halimuyak ng mga bulaklak na itinanim ni Winslet sa malawak na hardin. Sa beranda, nakaupo si Don Wilfredo sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kaligayahan habang pinagmamasdan ang isang maliit na batang lalaki na masayang tumatakbo sa damuhan. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang himig na nagpapangiti sa matanda, isang patunay na ang lahi ng mga Magbanua ay muling sumisibol sa ilalim ng katarungan at pag-ibig. Wala na ang takot sa mga mata ni Don Wilfredo, tanging ang kapayapaan na lamang ng isang amang nakitang ligtas at masaya ang kanyang kaisa-isang anak. "Lolo, look, I found a butterfly." Ang tinig ng bata ay malinaw at puno ng pagkamangha. Tila isang musika sa pandinig ng lahat. Sa di kalayuan, nakatayo si Winslet, suot ang isang simpleng bestida na kulay asul. Ang kanyang buhok ay mahaba na muli at sumasabay sa ihip ng hangin. Sa tabi niya, ang matitigas na braso ni Winston ay nakabalot sa kanyang baywang.
Isang yakap na nagpaparamdam sa kanya na siya ay palaging ligtas at pinapahalagahan. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay puno ng isang malalim na pag-unawa na hindi na nangangailangan ng anumang salita. Si Winston ay hindi lamang naging katuwang niya sa pagbawi ng kumpanya, kundi naging angkla rin ng kanyang naglalakbay na kaluluwa. 5 years, Winston. Minsan, parang panaginip lang ang lahat ng pinagdaanan natin. Mahinang wika ni Winslet habang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Salamat dahil hindi ka bumitaw sa akin, kahit noong ako mismo ay nais ng sumuko. You were always worth the wait, Winslet. You are my greatest mission and my forever home. Sagot ni Winston. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng hapon. Ang mahalaga ay nandito na tayo at wala nang makakaagaw muli ng kapayapaan natin. Nabalitaan nila na si Wivina ay nananatili pa rin sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Ang kanyang katinoan ay tuluyan ng nilamon ng sarili niyang mga kasinungalingan. Madalas siyang makitang yakap-yakap ang isang unan, kinakausap ang isang sanggol na kailanman ay hindi naging totoo. Si Wyatt naman ay patuloy na nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa loob ng rehas. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng binura sa kasaysayan ng Magbanwa Textiles. Ang hustisya ay naging malupit, ngunit ito ay naging patas. Sa katanungang kung napatawad na ba sila ni Winslet, ang sagot ay matatagpuan sa kanyang mga mata. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng puot. Pinatawad niya ang nakaraan upang mabigyan ng puwang ang kanyang hinaharap. Ang kanyang puso ay malaya na sa bigat ng paghihiganti, at ang bawat araw na kasama si Winston at ang kanilang anak ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat taong nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi katapusan, kundi isang pangako ng isang bagong bukang liwayway. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nananakit, hindi nanlilinlang, at hindi sumusuko sa gitna ng bagyo. Ang sugat ay bahagi ng buhay, ngunit ang paghilom ay isang desisyon na kailangan nating gawin bawat araw. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng Manila Bay, ang pamilya Magbanwa ay nagtipon-tipon sa hapagkainan. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa porselana at ang mga tawanan na nagmumula sa puso ay ang bagong awit ng kanilang tahanan. Sa gitna ng dilim, ang mansyon ay nagniningning na tila isang parola sa gitna ng dagat. Isang simbolo ng pag-asa, katarungan, at ng isang pag-ibig na hinding-hindi matatapos. Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas magandang kwento, bulong ni Winslet sa kanyang sarili, bago siya pumasok sa loob ng bahay upang yakapin ang buhay na buong puso niyang ipinaglaban.